Pero alam mo yung pinaka natuwa ako that I got to create my own PRRD museum dahil sa mga regalo na tanggap ko. Yung tutungtong talaga ako, tapos pabili ako ng cabinet. Oo. Para Tatlong mailagay mo lahat layer. ng PRRD related stuff, ano. Ayan, kaya tayo tinatawag na kulto. Kasi Ayun. yung mga taong tinatawag tayong kulto, like ako as a Davaoenyo, I grew up knowing PRRD, hindi nila maintindihan yan because kami talaga discipline, trained, raised, Maya Duterte, naririnig namin siya every Sunday dahil sa TV show niya. At saka di ba, At panahon namin, impactful talaga yung leadership niya sa very, entire Davao City. Oh. Ibig sabihin, kumbaga parang if people are showing respect and giving compliments to PRRD, may basis yun. Hindi naman yun yung parang you want to blindly follow him eh. No, he did something right. So saka that's why he's kwento ko sa'yo, appreciated. siya yung naunang Tulfo, di ba sikat na sikat yung Tulfo, Rafi Tulfo, yung Oo. susumbong-sumbong ka. Oo. Na nauna niyan dito sa Davao. Yung mga panahon na yun, wala pa kaming cellphone, o di pa uso cellphone, lahat kami nakatutok sa TV. So lahat nagsusumbong sa kanya na, yung mga taxi driver, ganyan-ganyan, tapos pinagbumura niya sa TV. So ano yung, tuwang-tuwa kami na pag may inaway na naman si Digong, ito na. Tapos yung mga pagsusumbong mo, yung mga isusumbong mo, kunyari, sasakay ka ng jeep, tapos napakabilis tumakbo. Tapos, alam mo yung maingay, auhayin niya yan on live television. So parang we felt like we were secured. So yung mga taong na parang hindi nila naiintindihan, akala nila ganyan-ganyan lang. Wala silang memory of him being our father. Parang siya kasi yung naging tatay namin. Yung iba nga, mahal na mahal yung si PRRD, noon lang naging presidente siya, di ba? Na parang yung mga nagawa niya. Ano pa kami, na buong buhay namin. Oo. You're back. Oh, nagising ako kanina pag natutulog ako, nasa kama ko. Pagkatapos, nakita ko, in-invite ako ni Attorney Trixie sa TikTok. Sabi ko, ala, akala ko naman casual live lang niya. Ganun yung pala. Tinatopic pala niya si Shelo Magno. Miss Joey, Joey, ano issue ni Ate V? Si Vilma Santos. Hindi, in-interview kasi pala siya kahapon. Parang tinatanong siya kung anong reaction niya dun sa pambabash sa kanya at saka sa asawa niya. Pagkatapos, ayun na nga, parang ang explanation niya is gano'n naman daw kasi talaga ang mga tao pagka nasa baba. Kaya daw sila tinitira kasi nga tinitira sila ng mga taong nasa baba. Kasi nasa taas daw sila ngayon. So since nasa taas daw sila, tinitira sila, yung gano'n. So very very matapobre yung vibe. Yung parang, nakakabisit kasi doon, parang hello, Vilma Santos, public official kayo. Kaming mga taga-baba ang source ng inyong power. So, ibig sabihin, kapag tinitira kayo ng mga nasa baba, kailangan mo magpaliwanag. 'Di ba? Very, very matapobre yung vibe. Yun talaga yung kasalanan ni, doon. Yun talaga yung kasalanan ni Vilma Santos doon. Ayun. Joey, lagyan ko pa ba na galing ng NY sa likod ng signature sheet? Yung sa may taas may nakalagay doon, sa taas ng signature sheet, may nakalagay doon na, eto kuya dito, pwede mong ilagay dyan yung venue, New York City. Yun. Buti nakalipat ako dito sa TikTok, sabi ni Chevelle. Yun na nakakatawa lang. Kasi grabe na yung yung mga kagaya ni Vilma Santos, yung nakalimutan na talaga nila kung what is expected upon them. Na parang acceptable na sa kanila na alam mo yun, yung ninormalize na nila yung kakupalan sa government. Ninormalize na nila na hindi, kaya naman kayo galit sa amin kasi mababang uri kayo ng nilalang eh. Kasi nasa taas kami, kaya nyo kami tinitira. Wala nang sense of na, hello mga sir, yung inyo pong kapangyarihan ay galing po sa baba. 'Di ba? Yung kapangyarihan po ninyo ay galing sa baba. Sana ilabas yung Betamax ni Vilma at Romeo Vasquez, sabi ni Mulong. Grabe si Sir, oh. Napaghahalataan tayo, Sir, ah. Nalim naman ako dyan. Corruption issue ata, then pumalag na si Ate V. Maling-mali kasi talaga. Kung kunwari sabihin nila na, well, nakikinig naman,
dapat kasi sasabihin niya yan with open heart and open mind. Ang problem kasi sobrang niyang defensive and she's so detached in in the idea of accountability. Ayun. Sabi ni Lone Wolf, hello, Attorney Joe. Hindi po ako attorney. Ayan. Chevelle, yung Betamax, mas luma pa yun sa VHS. Ano ka ba? Mas luma pa yun sa VHS. Hello, Chris Irene. Totoo ba sabi ni Vilma yun? Oo. Oo. Sinabi niya yun sa interview. Sinabi niya yun sa interview. Actually, ang nagsabi sa akin nun, may nagsabi sa akin nun ng 24 eh. Parang interview yata niya yun on the 24th or on the 23rd. Ganon. Teka, hanapin natin. Vilma Santos interview. Ito yun eh, ito. Wait. This is a longer, this is a longer video. Oh, wait, sorry. Wait ito. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko kahit paano hindi ako naapektuhan. Naapektuhan din ako. Pero at the latter part, I know, mas alam ko sarili ko kasi, I mean, sa totoo lang, mas alam ko rin kung sino si Ralph. But you see, ito yung mga nagbabash, kung minsan, papabayaan na lang Ay, sorry. in a way, nilalagay ko, sinasite ko lang ang sarili ko, na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. And at the same time, nakasite din sa sarili ko. There are some people, yung talaga na ang babash lang, walang intention iba. Ang sinasite ko ang sarili ko na, these people, siguro, that's why they're doing that. Kasi gusto nila, nandun sila sa lugar mo. And it's so unfortunate, hindi nila makaya. So, ang tendency nila is to really hit you, So, ganun lang nilalagay ko sa isip ko. And then at the same time, bahala ka ng Lord. I mean, as long as I know myself, I know my family, I know Ralph, wala, okay na yung life. Let it be. Basta tatrabahuin namin to. And hanggang sa dulo ng tiwala, we want to finish it with impact. Ayun, okay. So ngayon, ang tawag dito, ang sinasabi niya kasi na parang, hindi yung mga basher lang naman yan, yung mga basher yung ang tawag dito yung, patungkol naman to sa mga nambabash, yung walang ibang intention kundi how would you know, madam? Lahat na nambabash sa inyo, whether, regardless of their intention, kung yung bashing nila may punto, you have to answer. Ganun po yun. 'Di ba? Ayun, Joey self-righteous, sabi ni PG Panghe. Diyos ko po, 1 follower. Tulog ka na, PG. Mute. Tulog na. Miss Joey, ang sipag mo kahit Pasko, go, sabi ni Clary. Hindi nga ako nakaka-live. Hindi ako nakaka-live. Merry Christmas pala to everyone. Ayan. Pero for some reason, hindi masyadong yung Christmas ngayon. No? Hindi masyadong They're just curious, ano age mo po? Sabi ni Clearerk. Ayun, mga kakampuet galit sa political dynasty pero supported nila si Vilma Santos. Well, yeah. Super dry ng Pasko. Ang tabang po ng Pasko na ito, hay, totoo. So, yung parang yung compliant na lang tayo sa Pasko. Alam mo yun? Wala ito magagawa Pasko na eh. So, sige, celebrate na lang natin. Ganyan. Nakakasad, sa totoo lang. Sobrang nakakasad. Siyempre, ayaw natin ng political dynasty, sabi ni Migs Yap. Just ask lang po, supported mo po ba si Pastor Kibuloy? Sabi ni Kyle. To a certain extent, I do not believe that what they did to KOJC is right. Regardless of what you believe in. I do not think that what they did to KOJC, overkill eh. Sobrang overkill. Ganon. So to a certain extent, I support Pastor Kibuloy, especially dun sa part na grabe yung inabot ng ng flock niya at siya at yung flock niya na pambabalasubas mula sa gobyerno. Ayun. For cultural or tradition compliance. Ako nga,
mag-iisa lang ngayong Pasko. First time nag-abroad kasi mother tsaka 2 sisters ko, sabi ni Chevelle. Talaga ba? Ang lungkot naman. Ang lungkot naman yan. Hindi ko talaga ma-imagine yung pag Pasko talaga. As in, alam mo, naka-ready talaga yung puso't isipan ko na mapapagod ako. Kasi, I came from a really big family eh. As in, yung tatay ko, marami silang magkakapatid. Yung nanay ko, marami silang magkakapatid. So, lumaki ako na yung Pasko at Bagong Taon, ano talaga siya, big family affair talaga. So, alam mo yun, yung kapagod ba? Kasi, ang dami-dami reunion, ang dami-dami mga ganyan. So, yung mga activity talaga kami, mga tradition, Christmas tradition talaga kami na ginagawa every Christmas and New Year. So, wala talagang humpay na reunion, humpay na Christmas party. With friends, family pa lang to ha. Family pa lang to. Kasi syempre, iba yung celebration namin na immediate family. Ayan. Iba yung celebration namin ng immediate family. Iba yung celebration namin na kasama yung extended family sa mother side. Iba naman yung sa, iba yung sa, ang pangalan nito? Iba yung sa mother side, iba yung sa father side. Ganon. Ha, nasa loob lang ako ng bahay, nag-order lang ako ng food sa Jollibee. First time walang handa. Ay, lungkot naman. Lungkot naman yan. O at least nakapahinga ka, di ba? Ayun. So ngayon, in my case naman, Chevelle, every Christmas at saka New Year, gano'n na nga. So parang talagang nakahanda na yung puso't isipan ko na it's going to be a long and tiring day, ganyan. Kasi meron nga kaming meron kaming event ng 24, may event kami ng 25, tapos may mga event kami sa New Year and Christmas, sa Christmas, sa New Year, ganyan. So yun. Hello, Supercello. Pasok loyalist para may mapagtripan ako. Visit yung mga loyalist, lala ng mga sapak. Mahirap talaga kasi dito sa Pinas. Kaya kung may opportunity sa ibang bansa, go lang. Totoo naman yan. Joey, kailan balik mo sa Davao? January. Siguro last week na. Kasi sasamahan ko yung kaibigan ko na may kaibigang nagbakasyon from Canada. Ayun. So, sasamahan ko sila. Kaya si tatay lumipad na din ng ibang bansa eh. Scammer ka daw, sabi ni Cap Nino, sabi ni Supot na DDS. Ano pong proof? Sabi-sabi lang puhunan? Laway-laway lang ang puhunan? Talaga? Ayun. Bring him earn. Sabi ni, sige nga, tingnan natin kung kayang umakyat. Ang tapang-tapang ng anonymous account. Mga Supot, nagsend ako ng invite. Bilis, tingnan natin kung sino ang Supot. Ma'am, kung si Duterte ang presidente, malaki ang chance magka-posisyon ka sa Malacanang. Wala po akong pake. Wala po akong pake. Matabil ang dila mo, ma'am. I think so. Kaya nga sila galit na galit sa akin eh. Ayun. Hello, Top G. Loyalist labas na. Hello, hampas lupang Canadian. Pinaskuhan, ma'am. Baka po may gusto po kayo pahampas, madam, while viral po post ko. Ikaw pala yun, sir! Ikaw pala yun. Ituloy mo lang yan, sir. Promise. Ituloy mo. Ikaw pala yun! Yung aliw na aliw ako sa mga content mo, sir. As in. yung nakakatawa yung hampas lupang Canadian na yan. Ang content lang niya, inahampas lang talaga niya yung mga buwisit na politiko.
Tapos tinatime niya sa ano, hinahampas niya ng dustpan. Ang lakas makaluwag ng ano, ang lakas makaluwag ng ugat, sa totoo lang, sir. 'Di ba? Ay, naka-follow din ako diyan 'pag hinahampas niya yung mga kawatan. Oo, nakakaaliw siya. Oo, aliw 'di ba? Sobrang aliw. I love it. Sabi ni Zen, si fake news peddler pala ito. Ikaw talaga ang magsasabi, Zen, na may 109 followers. Pag ako na magpupunta kayo dito at sabihin nyo, fake news peddler, pwede kayong umakyat at sabihin exactly sa akin ano yung fake news na pinipedel. Ano yung fake news na pinipedel? You have to tell us exactly. Ano yung fake news na pinipedel? Para, para malinaw. Hindi kayo, panay ebas dyan. Maraming salamat sa pastar. Ayun. Ano, tawag dito, mga support, akyat ka. I sent an invite again. Bilis, pag hindi ka umakyat, imumute na kita. Paulit-ulit kang putang ina mo ka. Hindi talaga mawawala ang mga mapang-asar na trolls. Oh. I sent an invite again, mga support. Bilis. Bilis para magkaalaman tayo dito kung sino ang support, hindi yung, matapang ka kasi anonymous ka. Sa TikTok, meron akong nabili na, ang pangalan nito, yung, hindi ko alam, labas ba ng labas sa inyo to? Itong brand na to sa TikTok. Pagkatapos parang meron silang Christmas sale na 739 pesos. Tapos parang gift set siya, ganyan. Ayun. Hindi naman kasi talaga ako pala makeup. So parang hindi ko na-try ko yung lipstick nila na isa. So, ang ganda-ganda ng formulation. Sabi ko, ay parang bet ko tong lipstick nila, ganun. Tapos meron silang makeup line. So ito, parang 739. Ito yung inclusion niya. Merong foundation. Naaliw lang ako. Ayan, meron siyang foundation. Tapos, may free na kinembot. Tapos may mascara. May, iba to yung pang ganun yata. Tapos, ito, ano ba to? Ewan ko, may free pentel pen. Kasama ba to? O iba ba to? Wait lang, di ko alam kung kasama siya. Nasama ko lang yata. Tapos, ito yung pang sa mata. Tapos, ito yata concealer. Ito, lipstick. Ayan, lipstick. May lipstick na kasama. Maganda yung lipstick nila. Sa totoo lang. Tapos, parang concealer kinembot, yung ganun-ganon. Hindi ko naman alam gamitin, pero kasama kasi sa ano nila. Tapos, blush. Ayan. May kasamang blush. Tapos, ito. Parang ito, at saka ito, free. Ganon. So, parang meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na product dun sa gift kit. So, parang 100 pesos lang yung isa. Ayun. You have no eye bags at all, Joey. Hindi kasi kakatulog ko lang, kaka-rejuvenate. Gano'n kakapahinga. Ayun. Panaliw lang ako. Parang, in fairness although yung makeup skill ko is zero, almost nothing. Almost non-existent. So, huwag niyong pagkatiwalaan yung mga recommendation ko. Naaliw lang ako, tinry ko lang, kasi tawag dito, tinry ko lang dahil, siya, tawag dito, parang ang mura, ganun, tapos maganda yung lipstick. Kaya yun. Ano to si Fish Big? Ayan, sino ka Fish? Ma'am, kumamin ka, anong treatment ginawa mo? Nag-fresh and tight ka, sabi ni Ansari CBR. Ano ang tawag dito? Rejoran. Nagpa-Rejoran ako. Sa Baker Medical Aesthetics. Rejoran talaga. Ayun. Yung parang, parang ang tawag sa kanya, salmon facial. Ang gamit yung parang salmon oil. Parang salmon oil ng lalaking salmon. Oo, tama. Salmon oil ng lalaking salmon. Tapos parang ang ginagawa sa kanya, parang may mga micro-injection may mga micro-injection sa face. Ganon. Ang effect niya is, mag-i-improve yung, ang tawag dito? Mag-i-improve yung mga
yung collagen production ng face. Ayun. Salmonella. Ewan ko sa'yo, Jace. Does it hurt? Masakit kasi nga parang injection na maliliit eh. Alam mo yun, parang ano talaga, yung parang ini-inject talaga siya sa, buong part ng mukha mo, ganun. Pero hindi naman siya yung super sakit na, alam mo yun, kailangan mong mabibedridden ka ng isang araw. Hindi naman ganun. Yung parang nagpa-facial ka, di ba? Pag fini-facial ka, piniprick-prick yung kinembot mo, ganun. Parang ganun lang din. Hindi naman siya masakit. Mahal eh. Hingi ka refund, ma'am, sabi ni Barzayad. Sponsored po ako, so wala akong mari-refund. Shucks, your face will get red the whole day, like microdermabrasion. Oo, medyo may pagkaganon nga. Pero yung sa akin, hindi naman, mabilis lang, yung hindi ako nag-red all day. Yun nga lang, parang medyo, kita mo yung, kita mo talaga na parang merong ginawa dun sa face mo. At tapos, after 2 weeks, dun mo talaga mafe-feel na parang, ay, tangina, pak na pak, baby skin, ganon. Dun mo talaga mafe-feel after. Yung Rejuran treatment, cerebral kasi yung yung doktor ko si Doc Baker. Talaga talagang parang, alam mo yun, yung very, he really loves story and history, ganon. Ang sabi niya, yung Rejuran daw, nung may gera sa Afghanistan, di ba yung nanawagan yung United Nations na, kapag yung mga bansa na naniniwala sa peace, ganyan, let's bring peace to Afghanistan. Di ba ganun yung mga etchos nila, mga pitch nila before. Ganun. Tumulong naman kayo, magpadala naman kayo ng tulong dito, ganyan. Kasi war-torn na nga yung Afghanistan. Di ba yung Pilipinas na nagpadala ng mga soldiers? Parang nagpadala tayo ng mga medics. Ganun. Okay kung yung microneedle, lalo na kung may mga acne scars ka. Sabi ni Chevelle. Ayun. Tapos ngayon, ang pinadala ng Korea, team of doctors. Pero ang donation nila sa Afghanistan is yung itong treatment na to. Nung pinadala yung kasi at that time bago pa lang siya sa Korea eh. Bago pa lang yung Hi Sir Thor Dulay. Hello, hello. Okay din vampire treatment. Hindi ko alam 'yan, yung vampire treatment na 'yan. So ngayon, yung technology, yung Rejuran na technology, yun yung dinala sa Afghanistan. So, ang purpose is para pagalingin ba yung mga scars sa muka nung mga nabiktima ng shrapnel, ganyan. Yung may mga deformities, may mga peklat-peklat sa muka, ganyan. Pagka ginanon-ganon mo kasi siya, pagka tinreat mo yung area na yon, ang mangyayari, mawawala yung scar. May scar nga ako dito eh. Doon sa mga nanonood sa akin in the past, may scar ako sa noo eh. Ay, ito. Ito, dati yan, super kitang-kita yung scar ko na yan. Ganon. Super kitang-kita yung scar ko na yan. Ganyan. Tapos na Rejuran. At siguro, ilang Rejuran. 3 times na yata ako nag-Rejuran. Ayun. Nawala siya. Ayun, halos hindi mo naman notice, di ba? Pero dati prominent yung scar ko na yan. So ngayon, ditinry sa Afghanistan yung Rejuran treatment na yun. It was so effective. So effective nung treatment, nung Rejuran treatment nga na yan. So talagang grabe talaga yung improvement nung mga mukha. It is very important kasi nga, at that time, parang you want to bring normalcy ba doon sa war-torn area. Ngayon, you want to forget the scars of war, literally, the scars of war. So Rejuran yung ginagawa doon sa mga natamaan na shrapnel, yung mga ganon. And so, ayun, yung mga ganon na ginagawa sa kanila, naging parang walking advertisement yung mga naka-receive ng ganung treatment, and then eventually naging commercialized na siya. Naging aesthetic treatment. Ayan. Mahal po ba for us mere mortals? Sabi ni Barsayad. Hindi ko sure actually hindi ko alam kung magkano. Honest, hindi ko alam kung magkano. So you have to message Baker Medical Aesthetics. Sabi ni Ansari 20K te. Nag-inquire ka na, Ansari? 20K po treatment. Okay. So 20K. Mahal pala, no? Okay. Pero, sulit naman. Tingin ko sulit naman. Kasi, matanda na ako. 40 na ako eh. Middle age na ako. Ganon. So talagang, I think without treatment, talagang siguro labas na yung mga labas na yung mga ring, yung mga laugh lines, yung mga ganyan. Ang mahal, ilang session yun? Isang session lang yata yun. Kaya mag-thank you ka sa sponsor mo, bakla, Miss Joy ID Ansari. Oo naman, no? Lagi ako nagte-thank you kay Doc Baker. Ayan. Hi, Joey, stepdad here ni Carlo Giggle Kid, yung 14-year-old na nagsalita sa EDSA rally na nag-viral. Sabi ni Hungry Boss. Hello po.
Hungry Boss, ayan. 33 lang yan, sabi ni Paulo. Hay, Paulo, akyat ka nga. Akyat ka saglit lang bago tayo matulog. Be, hindi ako naniniwalang 40 ka. Tigil-tigil. Totoo, no? Ano ka ba eh? Si Paulo, i-guess ninyo yung age ni Paulo. I-guess ninyo yung age ni Paulo. Oy, nakuha nga. Secret. 29, 37, 24, 27, 32. Ay, gusto ko itong 12. Napakasinungaling. Ibang level lang kasi nungalingan, ano? Ayun. 32, pero early to late 20s ang Nanood king. ako sa inyo. Grabe, ang ganda ng ano ninyo kanina. Nanood Kayo ko kay kayo. Attorney Trix. Oo. Oo. Actually, ano, ang tawag dito, in-invite niya ako sa nasa kama na ako. Dumating ako sa bahay, nag-reunion kami. Pagkatapos, di ba kanina tumatawag ka, nanalo ka sa Rapo? Magkausap kami sa magkausap kami sa phone ni Pao. Tapos, habang tumatawag siya, sabi ko, box kasi wait lang, nanalo ka sa Rapo. Ayun, so, kinukwento kasi sa kanila kanina na pagka-Christmas talaga, ina-expect ko talaga mapapagod ako ng bongga. Kasi, biruin mo, whole day reunion, tawanan, mga kinembot with family and relatives. Eh, malaking-malaki talaga yung pamilya ko eh. Kasi sobrang, I came from a really, really big family. Ganon. Ayun. So, Tapos natatawa ako kasi tinatawag ka nila kanina. Joy! Joy! nanalo ka. May speech pa kasi. Pag nanalo ka, kailangan magpasalamat ka pa na maraming salamat sa pagkapanalo. Narinig ko yung reaction nung, ha? Nanalo ako? Ha? Nanalo ako? Ayun. So, pag-uwi namin ng bahay, siguro nakarating kami ng bahay kanina mga 7 p.m. 7 p.m. Antok na antok talaga, nakatulog talaga ako. Kaya nung nag-message si Attorney Trixie, pagsilip ko pa lang na ganun sa cellphone, ay, ini-invite ako ni Attorney Trixie sa live. Ganyan. Nasa kama pa ako. Matulog? Hindi ka pa Ha? matulog? Hindi, kagigising ko nga lang noon. Mga siguro mga 1 a.m. Oo. Kasi pagdating ko sa bahay, borlogs talaga ako kung borlogs. Ayun. Oo nga. Ayun. Ako nga, nagpe-prepare. Ano ba schedule ko? Mamaya, papa-haircut ako, tapos bibilhin ko yung mga bilhin. Nadala kasi ako ng food para sa 27. Mga siopaw, Kuy Lance. Nakakain ka naman. Ay, oo. Sige, go. Nakakain ka nun? Make sure na hindi masira. Kasi di ba parang, may nag-ano niyan, may nagdala, kaso nga lang pinagpawisan. Morning ko siya bibilhin para surely pagdating Oo. ano siya, fresh day. Oo. Oo, Kasi alas pa-reserve 2 ka pa na. naman yung flight Alas 2 ng hapon? hapon. Okay. Okay. Excited. Excited. Go. Ano, iniisip ko tuloy, ano ba yung dadalhin ko? Ayun. Anong ganap sa inyo ng Christmas? It's a very, very beautiful Christmas. Kami lang ni Mama, tapos nag-imbita siya ng mga senior citizen, ng mga kapitbahay namin walang kasama sa bahay. So Oo. nagkaroon ng senior citizen party sa bahay, mga 3 dumating. So puro senior. Oo. Tapos alam mo yung kain nila na parang kain manok lang, na ang dami kong in-order. Tapos kasi thunders na. Kasi mga thunders na. Tapos ang dami kong in-order na parang alos ako lahat kumain. Eh si Oo. Prince doon sa family niya na Christmas. So technically kami lang talaga ni Mama. Eh tumatawag ako tumatawag si yung kaibigan nating isa. Oo. Tapos nagulat siya si Mama, kalbo. Kalbo daw ang nanay ko. Natutuwa ako. Kayo, buong family, lahat complete. Kami, wala akong naaalala ang Christmas namin na hindi kami kumpleto. Talaga? Oo, lagi talaga. Oo. Hindi ko naranasan yung big family Christmas. Kasi only child ako Kasi yung only bata. child, wala kang kapatid eh. Ayun. Hindi ko naranasan Talaga, yan. maingay talaga. As in, talaga. Well, ngayon nga, medyo malalaki na yung pamangkin ko. Yung mga pamangkin ko, mga college na, ganyan, senior high school, ganyan. Imaginein mo nung yung mga maliliit yung mga pamangkin ko, tapos magki-Christmas, magpapasko. Yung magulo talaga. Yung alam mo yun, yung mga maliliit na bata. Yung mga tiyanak na nagtatakbuhan, 'di ba? Mga gano'n, naalala ko no'n. Kasi nga ako lang ang ako at saka yung kapatid kong bunso, kami na lang yung unmarried eh. Kami lang yung walang anak. Kami lang yung walang anak. Pagkatapos ang tawag dito yung mga bata-bata pa kami, talaga grumpy talaga kami pagka yung magdadatingan yung mga bata. Naku, napakagugulo ng mga batang 'to kasi talagang yung bahay namin may hagdan.
may hagdan. So, alam mo naman yung mga bata na yung mga 5 years old, 7 years old, yung mga ganyan, yung mga height ng kakulitan, Oo, yung talaga. talagang, yung kwarto ko nasa second floor. So, yung mga pagka Christmas na ganyan, yung maghahabulan sila, dito silang lahat. Kasi kita-kita yung mga magpipinsan eh, di ba? Tapos yung pag-akit ng ganun, nami-miss ko na yung ganong kulit, sa totoo lang. Pero pag naranasan mo naman, nandun ka on the ano, no? Ang busit na busit ka. Oo. Naranasan ko sa mga pamangkin ko din. Actually, relate ako. Yung mga bata, pero busit na busit ka. Kahit pag wala naman sila, nakakamiss. Oo, nakakami mo naman yung kakulitan, gano'n. Eh, nung mga talagang nung mga bata sila. Kasi syempre minsan kailangan mo rin talagang pagalitan eh, ayan, ganyan. Pagka pagka tita mode talaga ako. Ang kukulit ninyo! Pagpapaputaling ko yung mga paa ninyo! Kita ka, ng pamangkin. Tapos yung akyat nila na, talagang para silang pusa na. Ito ba yung kwento mong third floor, second floor, first floor, tapos ikaw yung sa second floor? Oo, kami Tapos nasa pag third floor, pero pag dumaan sila sa inyo, Oo. tapos Kaya pagdating sa nasa first floor, second floor, talaga. Tapos pagdating sa first floor, gano'n. Mga bata eh, no? kainis, kainis. Ayun. Pero nakakamiss rin talaga yung gulo, alam mo yun? Eh, kaya kasi madyo-jonda na yung mga pamangkin ko eh. Ano na lang, meron na lang kaming dalawang toddler. As in yung maliit na Maliit na lang, Oo. konti na sila, nagdadalaga na. mga dalaga na, mga mga, as in yung mga animal rights na yung mga pinag-uusapan nila ngayon. Sabi mo, Mga Bobby, animal rights at saka mental health, ganon. Pero ako, growing up, kwento ko lang sa kanila, hindi ko talaga naranasan yung sobrang dami. Unless pag yung mga pinsan ko, iiwan sa bahay, doon lang kami para ko, dadami ng onte. Pero Oo. big family, parang bago sa akin yan. Parang gusto ko maranasan yan. Next year kaya, dyan ako magki-Christmas para maranasan. Oo, why not? Ano Magulo, as in super feeling? gulo. Ayun. Tapos sa ngayon, pagka Christmas sa amin, pinaghahandaan talaga namin yung mga parlor games, yung mga as in. Tapos competitive talaga. Super competitive talaga pagka yung Maraming hugasin. Pero ay hindi kami ang ginagawa, kain mo, hugas mo. Ganyan kayo. Mm. Kami pag may outing family, paper plate na para walang Wala hugas. na, ay, hindi na hassle Pero Ayun. kagabi ako naghugas ng pinggan. Kaya nga hindi ako naka-reply sa inyo, di ba? Ang dami kong Ang dami kong hugasin. Tapos alam mo, kailangan kong matapos to kasi ayoko siyang bukas, pa ipagpabukas. Napagpabukas, oo. Correct, ayun. Eh ang tawag dito, yun nga kasi madami kami. So ngayon, kawawa naman yung gagawa ng lahat ng errand, 'di ba? Sino nagluto? Siyempre nagpapaluto kami. Siyempre nagpapaluto kami pa. Mga tamad magluto yung Yung nanay ko magluluto lang siya ng 1 or 2 putahe. Usually dinuguan. Kasi favorite ng tatay ko yun dinuguan. Dinaguan. Ayun. Tapos, in-order lang namin yung the rest. Ganon. Kasi, oo, parang si mama din, parang ang niluto niya lang ata yung yung sabaw namin, sabawang karne. Oo. Tapos the rest, ako na yung binili ko, yung ano bang ulam namin kagabi? Oo. Bistek, Oo. tapos nag-spaghetti, tapos order ko na lang to lahat, tapos isang buong manok, tapos umorder ko ng 3 kilos na yung parang lechon belly. Ay, oo. Para maranasan. Tapos wala kumain ng lechon belly, puro senior, ayaw kumain. Ayaw maano ang kolesterol. Ayun, halos ako, andyan pa rin, nasa paprid, frigidaire, hindi nakain. Ayun. Pero alam mo, nung bata ako, kasi, ngayon kasi, nasa iba na yung bahay namin, nasa ibang lugar na. Pero nung bata ako, nung pinanganak ako, hanggang high school siguro, compound kami. Nakatira ako sa compound. So kasama ko talaga sa compound na yun, kasama ko talaga yung mga tita, yung mga pinsan ko, mga kapatid ng nanay ko, ganyan. Magkakasama kami doon. So nung bata kami, pagka Christmas, alam mo yung ramdam na ramdam mo talaga yung smell of Christmas. Yes. Kasi parang lahat kayo sa compound excited. Alam mo, you can really smell the Christmas spirit. Ganon. So, tapos since compound nga kami, alam mo yun, parang magiging communal na yung kitchen, ganyan. Lahat naghihiwa ng sibuyas, ng ganun. Joy. Oo. So parang talaga, yung sense of community talaga, very strong. Pagkatapos, nung mga bata pa kasi kami, kasi sa probinsya ako sa Bulacan yung very provincial pa yung Bulacan at that time. So ngayon, yung sa area namin, uso yung meron kang, chicken coop. Uso yung, lahat ng mga bahay sa amin, Yung mga lalo sa area may chicken coop, tapos may piggery. Yung piggery, lang yun, siguro mga 3 baboy, 4 na baboy, ganun lang. Yung malilita, yung mga backyard piggery, backyard na livestock farm, ganyan. Tapos merong chicken coop.
Ayun, ganon. So, hindi naman yun marami. Kunwari yung chicken siguro mga ano lang, yung mga 3 or 4, mga ganon. Tapos yung baboy, pinakamarami na siguro ng 3 or mga 3 pirasong baboy at the same time, ganyan. Yun. So ngayon, nung pagkapasko at saka pagka holidays, ganyan. Ano talaga yung magkakatay talaga yung lola ko ng manok, ganyan. Pag umiiyak na yung baboy, alam mo na. May lechon mamaya. Ganon. Ganon, ayan. May Pag lechon umiiyak na yung mamaya. baboy, alam mo na parang, naku, may lechon na mamaya. Ganyan. Di ba gabi pa yan, niluluto kasi ang tagal maluto? Oo, maghapon yun. Maghapon, oo. Tapos yun, so, ganun yung ganun yung menu ko Dynamic. ng, oo, ganun. Ayun, Ay, ang tatay mo mahilig sa dinuguan kasi after ng lechon, yung siguro. Hindi Ah. kinakain ng tatay ko lahat ng dinuguan. Dinuguan lang ng nanay ko yung kinakain niya. Oo, kasi ano yun yung magluto, di ba? Oo. Kasi syempre pag hindi mo alam kung sino nagluto, parang medyo questionable eh, di ba? Ayun. So, Sobrang sa questionable, te. oo, hindi natin alam. Ay, same age tayo, Miss Joey, sabi ni Eritz. Ayan. Same age din kami ni Joey, ano ba? Wala lang Oo. talaga. Mukha, ano lang talaga ang utak ko, be, nasa 16, 18. Ayun. Advance si Joey. Parang feeling ko, bago pa lang kami, magkasabay naman kaming pinanganak halos, pero parang feeling ko, pinanganak siya sa alien world. Advance na Grabe siya. advance. Ayun. I mean, ngayong Christmas, meron kang gift na na-receive na sobrang tuwan-tuwa ka? Oo. Actually, this year was the most dami kong gifts na tanggap. Ah, talaga? Oo, some from people that I do not know, Oo. na pinapabigay sa nanay ko kasi kilala nila yung nanay ko, pinapaabot sa akin. Oo. Yung ganun. Kasi hindi naman ako humihingi ng regalo kasi Oo. parang nasanay ba ako na as an only child, parang okay lang na walang gifts kasi ang nasanay ko dati pinsan, tatay, nanay na mga good, siguro 4-5 lang yan usually on a Christmas Oo. Eve. Oo. So ngayon was like so extra, Oo. very extra. May natanggap ako pabango, may natanggap ako pero alam mo yung pinaka natuwa ako that I got to create my own PRRD museum dahil sa mga regalo na natanggap ko. Yung tuwa talaga ako, tapos pabili ako ng cabinet. Oo. Para mailagay mo 3 lahat year. ng PRRD related stuff, ano? Ayan, kaya tayo tinatawag na kulto. Kasi Ayun. yung mga taong tinatawag tayong kulto, like ako as a Davaoenyo, I grew up knowing PRRD, hindi nila maintindihan yan because kami talaga discipline, trained, raised, Maya Duterte, naririnig namin siya every Sunday dahil sa TV show niya. At saka di ba, Impactful talaga yung leadership niya sa Very. Davao City. Oh. Ibig sabihin, kumbaga parang if people are showing respect and giving compliments to PRRD, may basis yun. Hindi naman yun yung parang you want to blindly follow him eh. No, he did something right. So that's why he's appreciated. Kaya yung naunang Tulfo, di ba sikat na sikat yung Tulfo, Rafi Tulfo, yung Oo. susumbong-sumbong ka. Oo. Na nauna niyan dito sa Davao. Yung mga panahon na yun, wala pa kaming cellphone, o di pa uso cellphone, lahat kami nakatutok sa TV. So lahat nagsusumbong sa kanya na, yung mga taxi driver, ganyan-ganyan. Tapos pinagbumura niya sa TV. So ano yung, tuwang-tuwa kami na pag may inaaway na naman si Digong, ito na. Tapos yung mga isusumbong mo, kunyari, sasakay ka ng jeep, tapos napakabilis tumakbo. Tapos, alam mo yung maingay, auuhayin niya yan on live television. So parang we felt like we were secured. So yung mga taong na parang hindi nila naiintindihan, akala nila ganyan-ganyan lang. Wala silang memory of him being our father. Parang siya kasi yung naging tatay namin. Yung iba nga, mahal na mahal nyo si PRRD, nung lang naging presidente siya, di ba? Na parang yung mga nagawa niya. Ano pa kami, na buong buhay namin. Oo. Halos yung buong political career niya, no? Kasi ilang taon ka ngayon, tapos si PRRD, ilang taon sa politics. So, kumbaga talagang na-experience mo talaga yung entire political career niya, no? 1990 ba siya nag-start? 1990 ata siya nag-start. 80s, na-appoint siya as city mayor noong 1987. Nung immediately, after maging presidente ni Tita Cory. Kasi nung time na naging presidente si Tita Cory, di ba revolutionary government nga siya. So, ngayon, bago lahat. So, yung first niya na 1986, nung nagkaroon ng EDSA event, tapos nagkaroon ng constitution, in-appoint lang niya yung mga mayors all over the Philippines. So, sa Davao City, ang in-appoint niya, si PRRD. And then, I think yung 1990, anong election? Basta yung election after that, yun yung first election ni PRRD na nanalo siya. Oo, tapos may one time na parang natalo siya ni De Guzman, pero konting taon lang. Tapos nagkagulo-gulo, kaleche-leche. Hindi siya natalo, hindi siya tumakbo. Di siya tumakbo. Oo, never pa Bata pa natalo. ako noon, 1995 pa yun. Oo, never natalo sa election si PRRD. Never. Oo. Oo. Pero bata pa ako na ang alam ko,
naalala ko, hindi naman sobrang bata, pero may muwang na rin ako konti. Kasi bawal ang paputok. Tapos nung hindi siya tumakbo, tapos si De Guzman yung to, binalik niya paputok, ang dami nagalit. Ang dami nagalit. Oo. Parang hindi na kami nasanay na may paputok. May galit yung mga tao kasi may mga paputok na ulit. Oo. Kaya pag kunyari, ang Dabawenyos, dalhin nyo sa ibang lugar na may mga paputok, lahat kami nakatingala. O di ka nagugulat. Nagugulat sa putok. Kasi wala kami paputok. Diyos Oo. ko, Natawa ko sa boss ko nun before sabi niya ganun. Parang, kasi sa Luzon nga, hanggang ngayon, nagpapaputok pa rin. Naalala, hello, taga Bulacan ako. Kapitbahay ko lang ang factory. Kapitbahay ko lang ang factory ng mga paputok, di ba? Ayun. So, alam mo nung bata kami, grabe talaga yung paputok. Kasi talagang, ano talaga, parang, lala. ang lala. Alam mo yung parang kumukulo. Judas Belt, yung mga ganyan na level. Kasi non-stop talaga, kumukulo talaga. Yung pag-start ng 11 p.m. hanggang mga 2 a.m., dire-diretso yung putok para talaga kaming kumukulo dito sa Bulacan. Pagkatapos, kinabukasan, mapapansin mo yung ilong mo parang, sobrang dumi. Sobrang dumi dahil dun sa, pulbura. So, technically, Ganun. ngayon, may paputok kayo dyan ngayon sa Oo, meron pa din. Marami pa rin nagpapaputok. Ayun. Kami wala. It's a quiet Christmas. Siguro mga video okay lang nag-iingay. Talaga. Maingay. Oo, pero it's a quiet Christmas for everyone. Ay, nasanay na siguro kami talaga na ganyan. Nawala, Oo. Ayun. Kaya nung elementary ako, may mga kaklase ako papasok, di ba, New Year. O, pagka, di ba, bakasyon pa, tapos mag-resume na yung school maybe 1 week after ng January 1, ganon. Mga kaklase ko papasok ng school, wala na, isa na lang yung daliri nila, dalawa na lang. As in, naging ano pa nga yan nung mga early 90s, ganyan. Early 90s hanggang mga every year, di ba, merong silang count ng count ng mga naputukan ng kamay. Yes. Yan ang sa TV, di ba? Oo, Pinapalabas. ganyan, mga longganisa, yung mga ganyan. Kami wala. Zero. Kaya nagtataka. Ayun. Ay, nakalimutan ko itanong. Hindi ko rin alam. Nakaliquor ban ba ang Davao City kahit holidays? I don't know. Hindi naman siguro kasi holidays Tanong ko nga. Ay, hindi ko alam. Wala naman kasi nagiinuman sa bahay. So parang wapake din ako. Pero Oo. kayo ba, alam nyo ba, kayo nanonood, nakaliquor ban ba kami? Yes daw, sabi ni Meg, wala talaga. Nakaliquor ban. Sabi ko sa UE. Kasanayan na siguro na, nakaliquor ban nga. Sabi ko sa UE. Miss Joey, totoo bang may anak ka na at ang ex-partner mo ay natukhang? Wala po akong anak. May bento. At wala po akong ex-partner na natukhang. Ewan ko sa inyo, mapagawa kayo ng... Meron niya yung sobrang kulit. Yung sabi gano'n, Miss Joey, sabi ni, parang galing kay Marlica yata yung chismis. Ganon. Miss Joey, totoo bang may anak ka rin? Kung may anak ako, ba't ka ba i-deny? Meron nga. Kinonfirm ng mga Dabawenyos. May nanonood palang mga Yes, pag Dabawenyos. 10 p.m. sa mga convenience store, bawal na magbenta. 1 a.m. po ang liquor ban. Na-extend lang. Okay. So, meron pa rin. Baka Meron next pa time. rin. So para kung bili ka na advance para kung gusto mong uminom, sa bahay-bahay na lang. Oo. So, ibig sabihin, kailangan, kung bumili ka ng maaga. Tapos, kung gusto mong mag-inom ka sa bahay. Ganon. Sa bahay na lang, ganun. Yung ginagawa namin dati. Kahit sa mga normal Saturday, Sunday, sa mga party-party, Oo. kung nakulangan ka pa, house party na lang, ganyan. Oo. Hindi na Ay, okay din, para hindi nagkakagulo. Correct. Unless na lang kung may mga, sorry ha, totoo naman nangyayari talaga to, baka i-take against nila sa akin. Alam naman nila dyan na may totoo talaga. May kapitbahay kasi talaga kayong friend na may tindahan na pwede mong katukin. Oo. Ay, sabi ni NJD, yes, kasi makikita sa resibo ng convenience kung anong oras binili ang alak. Sabi ni NJD. Hi, NJD, Merry Christmas! Merry Christmas. Sabi sa iyo, meron nga. Pero yun lang, kung may mga kapitbahay kang mga close mo, ganyan. Oo. Kung ibibigay sa iyo ng kapitbahay, like kagaya ni Aling Nuningning, kabilang bahay namin, tapos tanungin mo, may Red Horse, ibibigay naman nila. Pero like siguro... wala naman yung official receipt so parang diba? Official receipt. Ayun. At saka ang strict naman kasi sila yung sa mga bars. Kasi, syempre pag lumalalim ang gabi at nalalasing ang mga tao, diba? Diyan nagkakaroon ng gulo Ganon. Correct, totoo yan. Grabe no, parang nasanay na rin talaga kami na ganito setup namin. Which is, good for Which is you. good. Oo, good for you. Actually, ako excited ako sa future ng Davao Kaya nga, kailangan din ko na makabili ng property dyan. Kailangan na sis. Parang, kasi parang adopted ka na talaga din namin dito lahat. Oo. Tsaka ganda. Parang, naalala mo ba na pag lumalabas tayo, nakikita ko na yung mga tao na, ay, Dabawen niya na talaga si Joey. Naalala mo yan? Naman. Ay, taga-Davao ko na. May nagsabi na si Ate Fives, tira ka na sa Davao, Miss Joey. Oo, sa totoo lang bet ko.
tahimik, di ba? Yung parang safe ka, alam mo yung pamilya mo, safe. Yung Davao City kasi, yun yung vibe ko talaga eh. Ayoko nang maingay, ayoko nang ano. Hindi ka pa nakapagdahikan, no? Nakadahikan ka na ba? Nakadahikan na ako sa Mati. Totoo! Oo, That's my nakadahikan favorite na place ako. on earth. Alam mo, dapat magpunta tayo dun. Tara na. Oo nga, Tara, eh. promise. Bago tayo mabusy next year, sana makapag-beach muna tayo na kaya. Wala tayong oras next year. Ang dami natin Ako palang eksena. schedule natin, parang Oo. Feeling ko magkaka-eksena tayo, mga ano na, April na. April. Totoo. Oo. Nakita ko, April. alam mo, well, di pa pwede, no, huwag na nga lang na pag-usapan, baka madulas pa tayo. Basta busy tayo. Oo, bisita. Hindi kasi ano, no, I think this much we can share. Natatawa kasi ako dun sa mga nagsasabi na parang, ay, 10,000 pa lang, 14,000 pa lang yung pirma. Yan pa lang yung pirma nyo, yan pa lang yung pirma nyo. So, yan, ganon. Sabi nila, ganon, parang, mga bakla, wait lang kayo. Hindi pa namin nabibilang Hindi pa lahat. namin nabibilang lahat. Yung pinost namin na nabilang namin, yun pa lang yung nabilang namin. Mahirap magbilang, mga tanga. Diyos ko. So, parang, wala pa siguro sa 1/4 yun ng dumating na mga signature sheets and whatever, no? So, Ang nakakatawa dami lang. pa, di ba? Yung uncounted. Ang dami pa. Grabe. Ang dami Pinakita pa. nga ni Jubil sa akin, di pa yung nabibilang. Ang dami. Oo, oo. May isang tawang-tawa ako, under sa pangalan ko pa nilagay. Naka-attention sa'yo. Oo, nakita ko nga yun. Ayun. So, Magaling daw gano'n. kita sa GovGen. Uy, alam mo, di pa ako parang once lang ako naka-GovGen, so hindi ko alam anong itsura ng dagat doon. Saan? Davao City pa rin yan? Or labas na ng GovGen. Davao? Jensen na ata yan eh. Okay. Nakita ko yung dagat nila, maganda, pero hindi pa ako nakaligo. Yung parang, Oo. sobrang init ang general sa, ay, GovGen? Ay, hindi pala, sorry. GovGen is in Mati also. Davao Occidental ata yan. Davao Region din pala ang GovGen. Sorry ha, my bad. Davao Oriental siya. Malapit siya sa Mati. Hindi, GovGen is may paliko bago magmati. Mati, yes. Ayun. Magandang Oriental, dagat din dyan, te. May parola. Mm-mm. Nakapunta na pala ako dyan, te. Okay. Andun ang parola, sabi ni NJD. Ayan. Oo, parola. Sagutin lang natin si Tired_2025. Do you have signature campaign internationally po? Yes po. Actually, isa lang po yung instruction. Whether you are abroad or you're here in the Philippines, all you need to do is to download the signature sheet and the letter. Pagkatapos, of course, if you agree with what the letter says, you can affix your signature doon sa signature sheet. And then, kasi yung isang signature sheet po, signature sheet, meron yung 22 slots. Ganyan, okay? So, ang ina-encourage namin, pag dinownload nyo, magpapirma na rin kayo sa mga friends, mga relatives, ganyan-ganyan. Magpapirma na rin kayo para pagka minail nyo to, papunta sa amin, courier. Wag snail mail kasi pag snail mail baka hindi pa makarating yan. Pagka kinurier nyo siya, isasend nyo lang siya doon sa designated address. Correct. Ayan. Ngayon, pagka kunwari galing kayo abroad, we suggest that you do it as early as possible para may oras pa para ma-receive namin yan. We're going to finalize the date that we are going to file. Before the Supreme Court, but it's going to be sometime in January or early February. Yes. Ayan. Very early February. So, yun. Paki-highlight na lang din nung valid ID. Bakit kailangan talaga nung valid ID? Kasi parang mayroon akong mga na-receive earlier. Nireplyan ko rin naman sila na parang ating mga kababayan OFWs, nag-sign sila pero nileave nila blank yung ID number. Pa-explain na lang para. Ay, oo. Kailangan po natin ng ID number. Okay? Bakit po? Kasi yung isasubmit po natin ay letter petition sa Supreme Court. Ayan. Letter petition sa Supreme Court. Okay? So, ngayon, may papakita lang ako to everyone ha. Wait lang. Paano nga ba to? Teka, background. Ayan. Ayan, itong letter petition na ito, itong petition na ito, galing to sa page ng Supreme Court, okay? Galing to sa page, pinapublish to ng Supreme Court. Punta kayo sa Supreme Court, sa page ng Supreme Court, okay? Pag nagpunta kayo doon, choose any random petition, okay? Ayan po yung pangalan ng petitioner, ayan yung ID number niya, LTO, driver's license yung ginamit niya. Correct. Kailangan po siya talaga. Okay? Hindi ito gawa-gawa. Kailangan siya talaga. Okay? Ito pong document na to is a document published in the Supreme Court website. Yes. Okay? So pag nagpunta kayo sa Supreme Court website, pili kayo doon ng mga pleadings kahit anong mga kinembot. Makikita nyo yung mga ano doon, yung mga petition doon. Yung mga petitioner, nagpa-file talaga sila ng ganyan. Okay? So anyway, that's one thing. Another thing is also because gusto natin na may pakita sa buong mundo na sumusuporta kay PRRD ay mga legit na tao, totoong tao. Hindi ito yung mga,
Oo, hindi totoo, hindi to gawa-gawa lang, ganyan. Ngayon, yung iba kasi, parang they are being too cautious about their information. There's nothing wrong with that. Wala namang problema dyan na maging protective kayo sa mga data ninyo, ganyan. Ang hinihingi lang po namin is name, address, ID, yung uri ng ID na gagamitin ninyo. So for example, kung LTO yun, edi lagay LTO, driver's license. PhilHealth. PhilHealth, kung PhilHealth number yan, TIN number, lagay nyo TIN. And then you put the ID number here. ID number and then signature. Ganon. So ngayon, yung mga nagsasabi na for example, ay ayaw namin ibigay yung driver's license number namin. Ganyan. Mga bakla, ang driver's license nyo for public consumption talaga yan. Mga bakla kayo ng taon. Diyos me. Okay? So, ngayon, kung kunwari PRC number, ganyan-ganyan, kung meron kayong PRC, ganyan, it's really for public consumption, ganon. So, ngayon, parang kung may driver's license kayo at yun yung gusto nyo i-provide, wala namang risk sa inyo yan. Ganon. Wala namang risk sa inyo. Tell me kung meron kayong nakikitang risk about it. But, you know, it's a public information. Hindi naman yan confidential. Ganon. Ngayon, dun sa address na part, okay? Yung sa address na part, ano lang yan, it's basically to indicate kung saan kayo nanggaling, kung saan kayo pumirma. So, para makita natin, taga Davao si ma'am, taga Lanao del Norte, taga Bulacan, taga ganun lang siya. It is okay not to put the complete address doon sa address. If you're going to put it there, okay lang rin naman, wala namang problema. Pero, hindi namin nare-require na complete yung address na ilalagay nyo doon. Ang importante, merong ID number. Correct. Ganon. So, ngayon yung mga OFW na nagsasabi ay hindi pumirma kami kasi walang ID number, ganyan-ganyan. Philippine-issued ID number po ang kailangan natin. Okay? Hindi po natin kailangan ang inyong Hong Kong ID, ang inyong Social Security number sa Amerika. Hindi po natin kailangan yan. Ang kailangan po namin, ID number ng Philippine government-issued ID. Ganon. Because ang kailangan po natin ay ang tawag dito ay ang inyong confirmation, yung verifiability ninyo. Yun yung kailangan namin dyan. Yung verifiability ninyo. Na maaari kayong passport pwede po ma'am. Yes, pwede po. Pwede po. Passport ID number, pwede naman po yun. Ayan. Dati medyo nakikinig pa ako kay Maharlika, pero nung nag-alpot-alpot na siya, talagang binlock ko. Sabi ni Early Findings. Kasi baliw na eh. Sa Baliw totoo na. lang, baliw na eh. Wala nang ambag sa bansa, friend. Puro na lang Oo. tayo ang kanilang Ako hindi ko kasi mag-gets pao. Yung bakit mo, kagaya nito, they are trashing the Tay Kami Naman signature campaign. Kasi galit sila sa akin. Oo. Kasi alam mo yon yung parang, unang-una, bakit kayo galit sa akin? Galit kayo sa akin kasi nilabanan ko kayo. Nung binabalasubas niyo ako, nilabanan ko kayo, kaya kayo galit sa akin. Correct. Diba? Totoo Wala yan. naman kayong, diba? Kung talagang Duterte supporter kayo at pinaniniwalaan niyo yung same ng pinaniniwalaan ko, bakit yung signature campaign ang itatrash ninyo? Yung signature campaign na yan is the first step in order so that we can bring PRRD. Whether you like it or not, Right. And even if whatever it is that we can do to bring PRRD home, we will do it. Yeah, we should all welcome it, di We ba? should welcome it. We should Dapat all ganun ang welcome thinking it. nila ba? Ganyan. Oo. Sabi ko nga kasi yung a lot of people were saying, Pao, na parang, ito si Joey kasi nakikipag-away kila Maharlika, ang cheap-cheap, parang grabe na below the belt na yung mga hiritan ninyo, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Parang awan nyo na po. Okay? Parang awan nyo na po. Instead of saying, wag kayong mag-away-away, alamin nyo po kung bakit nag-aaway-away. Correct. Okay? Kaya nagkaroon ng away dahil ng away si Maharlika. Si Maharlika talaga yung nagpasimula niyan. Si Maharlika, pagkas nagpakampi siya doon sa mga putaching niyang mga kaibigan, na sila Edwin Hamora, sila Maui Spencer, sila 167, at yung iba pang mga putang kasama niya. Di ba? Na walang... Ganun. Doon lang ako natatawa sa kanila, Ate Joey, na parang, hello, ang dami na natin, hindi naman sa pagmamayabang because we're doing what PRRD wants us to do, help other people, yung ganun-ganun. In-issue pa nila yung pagtulong natin sa mga bata. Alam niyo po, ang nangyari na kasi ganito, okay? Ganito na kasi ang nangyari. Ginawa na nilang hobby na i-attack kami every single day. True. 'Di ba? Ngayon, pag hindi wag niyo na kasing patulan, binababoy kami araw-araw, hindi namin papatulan. True. Totoo. 'Di ba? Ginagawan kami ng kwento araw-araw. Hindi kagaya nung kanina, Joey, may ex ka daw na natokhang. Joey, meron ka daw na Na typical, typical kanto, chismis. Oo, scammer ka daw. Joey, nagsusolicit daw kayo, ganyan-ganyan. So, 'di ba? Funny. Very funny. Oo. So ngayon yung mga iba dyan na hindi, kasi alam mo sa totoo lang, Pao, ako ang kinakasama ng loob ko, yung mga taong bait-baitan, na ang naabutan lang kasi nila yung bangayan. Tapos hindi nila alam kung paano nagsimula. So ngayon, ang gusto ninyo, parang, ay hindi, kaming mga inaaway, kami ang gumawa ng paraan para maayos to. Binibigyan nyo kami ng responsibilidad na hindi naman namin responsibilidad in the first place. True. Totoo. Inaaway nga kami, binabalasubas kami. Diba? Ginagawa kami ng kwento araw-araw. Pagkatapos yung mga binibintang nila sa amin, yung pala, sila naman pala ang gumagawa. Totoo. Diba? Heck.
Ganon. So ngayon, for example, sabi ko nga no, naipakita ba nila Maharlika, nila Maui, nila Edwin Hamora, naipakita ba nila ever that they can actually put aside our differences para sa common goal? Correct. Naipakita ba nila yan? Kasi ako naipakita ko na yan. Correct. Naipakita ko na yan so many times. Sabi ko nga, ako wala akong pakialam. Kung magkaaway tayo, pero parehas tayo ng pinaglalaban, magkakampi tayo dun sa pinaglalaban natin. Kahit ayoko sa'yo. Right. Kahit ayoko sa'yo. Kahit gusto kong batuhin ng tae sa muka. Si Maharlika, sila Edwin Hamora, sila Maui Spencer, sila 167. Kahit paano, kahit gusto ko silang batuhin ng tae sa muka, kung meron silang maiisip na magandang idea para mapauwi si PRRD, susuportahan ko sila. Yeah. 'Di ba? If that will work, di ba? If that To will bring it work. home. Correct. Oo, ganon. Kasi dapat ganon talaga tayo mag-isip. Yes. Diba? Kahit Hindi mo talaga pinakamaliit na idea, we will listen. 'Di ba? Ngayon, ang problema, nilalagay nyo kasi kami sa same na pwesto ni La Maharlika. Sila yung may kasalanan, pero gusto ninyo kami may Kami kasalanan umitindi. din. 'Di ba? Bakit kami magkakaroon ng kasalanan? Ipinagtanggol lang namin yung sarili namin. 'Di ba? Totoo. Ang may kasalanan dito yung nanguna. Ba't ka nang away? 'Di ba? Ba't ka nang away? Ayaw nila mag-explain kayo or defend yourselves. Sabi ni what happened? Correct. Ngayon ang nangyayari dahil yung mga yung mga feeling kind, feeling mabait. Huwag kayong mag-away, ganyan ganyan. Yung parang sige, you feel good about yourself kasi you felt that you are the peacemaker. Pero hindi tayo magkakaroon ng peace dito kung i-dismiss ninyo kami. That's right. Diba? Kasi pagka sinabi ninyo na hindi magbati na lang kayo, ganyan ganyan. Eh paano pala yung ginawa sa amin? Hindi nyo i-acknowledge? Hindi nyo i-acknowledge yung pambabalasubas na ginawa sa amin, yung pangtatarantado, yung mga slander at defamatory na ginawa sa amin. Okay lang sa inyo yun? 'Di ba? Hindi tayo magkakaroon ng peace dyan. 'Di ba? Kasi ang ginagawa ninyo, gusto nyo nakalimutan namin yung ginawa nila sa amin. Totoo. 'Di ba? Eh kung gusto niyo na magkabati-bati tayo, dapat accountability. Accountability. 'Di ba? Ayun, sabi, DDS Shine Geopolitics is so weird, sabi ni Dab. Alam mo ang weird, yung Dab 66666 ang pangalan mo, tapos nakikisaw-saw ka sa politika. Ngayon, Dab 66666, we can talk about geopolitics and let's see what your views are in geopolitics. Before you talk about our geopolitics, our view in geopolitics is weird. Let's see your thoughts. Let's see your thoughts. What are your thoughts about geopolitics? What do you know? 'Di ba? What do you know? Correct. 'Di ba? Hilig niyo magsalita, so weird, so weird. Tapos pag pinag-explain kayo, nga. Tanga naman pala kayo, 'di ba?